Mahigpit na binabantayan ng DTI ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa Taguig City. Kasabay nito, pinag-aaralan din ng ahensya ang pagpapatupad ng price cap hinggil sa presyo ng LPG. Si Elijah Canla sa sentro ng balita. Pinangunahan ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang isang special monitoring ng mga basic necessities and prime commodities o BNPC sa mga malalaking supermarket sa Taguig City bilang tugon nito ng DTI sa nararanasang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan na direktang nakaaapekto sa gasto sa logistics ng mga bilihin. Batay sa isinagawang pagsisiyasat ng ahensya sa FTI Taguig, lumabas na walang pagtaas sa presyo ng 205 produkto kabilang ang binabantayan ng kagawaran. Sa katunayan, natuklasan pa ng DTI na may ilang produkto gaya ng meatloaf na mas mababa pa ng 70 sentimo ang presyo kumpara sa itinakdang suggested retail price o SRP. Ayon kay Secretary Roque, magpapatuloy ang kasalukuyang presyo ng mga bilihin hanggang sa ika-16 ng Abril, habang ang ilang produkto ay posibleng hindi magtaas ng presyo hanggang sa katapusan ng buwan. Before April 16, we will update the people, the consumers, on what kung anong nag-transpire sa meeting namin with the manufacturers. So weekly na po ang meeting. After this Holy Week, we will meet again with the manufacturers and also with the retailers. Ipinaliwanag ng kagawaran na ang pangunahing salik sa anumang paggalaw ng presyo ay ang gasto sa pagbiyahe ng mga produkto dahil secured na ang mga raw materials o sangkap ng mga manufacturers. Mahigpit ding binabantayan ng DTI ang presyo ng mga bilihin sa mga probinsya upang matiyak na hindi nagsasamantala ang mga negosyante sa labas ng Metro Manila at nananatiling zero ang ulat ng panic buying. Hinggil naman sa presyo ng LPG, kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan ng DTI sa Department of Energy o DOE upang pag-aralan ang pagpapatupad ng price cap o limitasyon sa presyo nito. To all the consumers, there's no need to panic and there's no need to hoard kasi meron po tayong enough supply ng pagkain. Kami po we coordinate with the supermarkets and also with the manufacturers, and they have assured us din po that there is enough supply. Binigyang babala ng DTI ang mga mananamantalang retailers na lalagpas sa SRP na maaaring maharap sa mabigat na parusa kabilang ang pagmumulta at pagkansela ng kanilang business permit. Para sa mga mamimili, hinimok ng kagawaran na sumangguni sa opisyal na website at Facebook page ng DTI para sa pinakabagong listahan ng presyo ng mga sardinas, canned meat at iba pang pangunahing produkto. Hinimok din ng pamahalaan ng publiko na maging mapanuri sa pagbili dahil maraming mga supermarket na kabilang sa Philippine Amalgamated Supermarket Association na mas mababa pa ang presyo kumpara sa itinakda ng kagawaran. Pagtitiyak ng Department of Trade and Industry na nanatiling sapat at stable ang supply ng basic necessities at prime commodities sa mga pamilihan sa kabila ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.